Ang isa sa mga supernova na nangangarap din maging susunod na hari ng mga pirata. Ngayon, ay tatalakayin natin ang isa sa mga karibal ni Luffy na si Eustass Captain Kidd. Si Eustass Captain Kidd ay isang kilalang pirata mula sa South Blue na may bounty na nagkakahalaga ng 470 milyong belly sa kasalukuyan. Si Kidd ay kabilang sa 11 super rookie na dumating sa Sabaudi Archipelago bago naganap ang naging digmaan sa Marineford. Si Kidd ay kilala bilang isang malupit at bayolenteng tao na maraming ginawang hindi nagustuhan ng mga marino. Kapag nakakaramdam ito ng insulto ay mabilis itong gumagawa ng karahasan. Dahil sa kanyang mga ginawang gulo, ay mayroon itong bounty na nagkakahalaga ng 315 milyong belly na siyang pinakamalaki sa 11 na super rookies noon. Bagaman itinuturing ni Kidd ang lahat ng mga super rookie bilang kanyang mga karibal, ay tila mas nakatutok ito kay Law, at lalong-lalo na kay Luffy. Tulad ni Luffy ay nais din ni Kidd na makuha ang One Piece at maging susunod na hari ng mga pirata. Gayunpaman, nakuha ni Luffy ang interes ni Kidd matapos ang naging pagkilos nito laban sa world government, at ang naging pagsuntok ni Luffy sa isang world nobles. Wala pang masyadong alam tungkol sa kabataan ni Kidd, maliban sa nagmula ito sa South Blue at ang kababata niyang si Killer na matagal na niyang nakasama. Nabuo ni Kidd ang kanyang grupo sa South Blue at mabilis na nakilala dahil sa mga gulo na kanilang kinasangkutan na kung saan maraming sibilyan ang nadamay. Si Kidd ay kabilang sa mga pirata na humarap sa mga marino sa labas ng auction house matapos suntukin ni Luffy ang isang world nobles. Ang tatlong kapitan ay nagsimulang makipaglaban sa mga marino at ipinakita ang kani-kanilang kapangyarihan mula sa sinumpang prutas. Sa panahon ding ito, ipinakita ni Kidd ang kanyang kapangyarihan na kontrolin ng mga bakal na konektado sa magnetismo. Sa madaling salita, ay pwede mong ihambing ang kapangyarihan ni Kidd sa tanyag na karakter sa X-Men na si Magneto kung saan nakokontrol nito ang mga bakal na nasa kanyang paligid. Gayunpaman, ang posibleng kahinaan ng kanyang kapangyarihan ay umaasa ito sa nakapaligid sa kanya at nangangailangan ng presensya ng isang metal upang magamit ang kapangyarihan ng kanyang sinumpang prutas. Matapos ang gulong naganap sa Sabaudi Archipelago at mapanood ng digmaan sa Marineford ay tumulak ang grupo ni Kidd sa New World tulad ng iba pang mga super rookie. Sa naging paglalakbay ng grupo ni Kidd sa New World ay nasangkot agad sila sa maraming mga gulo. Umabot pa ito sa punto na nakasagupan ng grupo ni Kidd ang emperor na si Shanks na siyang naging dahilan upang mawalan ng kaliwang braso si Kidd. Kalaunan ay makikitang pinalitan ni Kidd ang kanyang nawalang bahagi ng katawan sa isang bakal na braso na tila konektado sa kanyang nervous system. Gayunpaman, sa kabila ng naranasang pagkatalo, ay hindi nito nabago ang kagustuhan ni Kidd na makipaglaban sa isang emperor ng karagatan. Di nagtagal ay nasangkot na naman ang grupo ni Kidd sa isang gulo, matapos silang pumasok sa teritoryo ng isa sa mga emperor na si Big Mom at nasugatan ng isa sa mga sweet commander nito. Gayunpaman, mas pinili nilang huwag ipagpatuloy ang laban at tumakas matapos nilang makuha ang kanilang pakay. Ilang araw matapos nilang pinalubog ang dalawa sa mga barko ni Big Mom ay nakipagkita si Kidd sa iba pang mga supernova upang pag-usapan ng isang bagay. Dito ay balak nilang bumuo ng isang alyansa upang labanan ng emperor na si Shanks sa kabila ng reputasyon nito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang nagkaroon ng isang lindol na naging dahilan upang maalerto silang lahat. Matapos nilang lumabas ay nakita nilang nagkaroon ng isang malaking hukay sa lupa na tila hugis ng isang tao. Hindi nila inakala na ito pala ay ang emperor na si Kaido matapos nitong tumalon pa ibaba mula sa Skypiea na siyang nagdulot ng isang lindol. Sa oras din na iyon ay nalaman nila na ito palang si Scratchman Apo ay tauhan na pala ni Kaido at balak silang alukin upang sumama sa kanya. Gayunpaman, hindi pumayag dito si Kidd, at kasama si Killer ay nakipaglaban sila sa halimaw na si Kaido subalit natalo ang dalawa.
Matapos ang pagkatalo, ay makikitang malubhang binugbog si Kid habang ito ay nakabilanggo sa kuta ni Kaido. Di nagtagal ay makikitang kasama ni Kid na nakabilanggo sa prison mine ng kapwa nito Supernova na si Luffy na tinalo rin ni Kaido. Dito ay nagkaroon pa silang dalawa ng kompetisyon sa isa't isa sa kung sino ang makakagawa ng mas maraming trabaho. Kalaunan matapos makalabas sa prison mine ay kasama ni Kid ang grupo ni Lo at Luffy sa Onigashima para pasukin ang kuta ni Kaido. Ang pagkawala sa kaliwang braso ni Kid ay sinasabing sanhi ng isa sa mga sweet commander ng Emperor na si Big Mom matapos nitong inatake ang dalawa sa kanyang mga barko. Gayunpaman, ang tsismis na ito ay naliwanagan matapos inihayag mismo ni Kid na dahil ito sa naging pakikipaglaban nila sa pangkat ng Emperor na si Shanks na makasagupa nila ang mga ito. Ngunit paano nga ba naputol ang braso ni Kid na kung pagbabasihan ng ugali ng pangkat ni Shanks ay tila malabong sila ang may gawa nito? Sa tingin ko ay hindi ang mga tauhan o si Shanks kundi mismong si Kid ang may gawa nito sa kanyang braso. Sa antas ng kapangyarihan ngayon ni Kid ay walang dahilan upang direkta itong harapin ni Shanks sa isang one-on-one na laban. Malamang nakaharap dito ni Kid ang isa sa mga tauhan ni Shanks at malamang nakaranas agad ito ng pagtatalo. Ang pagtatalong ito ang nagmulat kay Kid sa pagkakaiba ng antas ng kanilang lakas ni Shanks na maging ang tauhan nito ay walang kahirap-hirap siyang tinalo. Maaaring pagkatapos niyang matalo sa laban ay ikinulong si Kid at habang nakahandusay ay nagkaroon ito ng pagkakataon na kausapin si Shanks ng harap-harapan. Kalaunan ay nagtaka si Kid kung paano naputol ang braso ng isang makapangyarihang tao tulad ni Shanks at tinanong kung sino naman kaya ang maaaring gumawa nito sa kanya. Ngunit walang dahilan si Shanks para sabihin kay Kid ang tungkol sa mga bagay na ito. Gayunpaman, sa kabila ng naranasang pagkatalo, ay sinabi ni Kid ang kanyang pangarap na maging hari ng mga pirata, kung kaya't naalala ni Shanks ang batang si Luffy. Ito ang naging dahilan upang bigyan ni Shanks si Kid ng pagkakataon upang patunayan sa kanya kung karapat-dapat ba ito sa titulo bilang hari ng mga pirata. Dito ay hinamon ni Shanks si Kid sa isang laban, at di sinasadyang nagamit ni Kid ang kanyang King's Haki sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi pa man natin nakikitang ginamit ito ni Kid sa isang laban, ngunit una nang sinabi ni Kaido na nagtataglay si Kid ng ganitong uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, hindi nito nabago ang agwat ng kapangyarihan nilang dalawa ni Shanks at natalo pa rin si Kid sa kanilang naging laban. Sa kabila ng muling pagkatalo ni Kid ay nakuha naman nito ang respeto ni Shanks dahil sa ipinakita nitong potensyal at katapangan. Dito ay sinabi ni Shanks na ipinusta nito ang kanyang kaliwang braso upang iligtas ang batang si Luffy na sa tingin niya na may potensyal na maging susunod na hari ng mga pirata. Dito, ay labis ang naramdamang inis at galit ni Kid, matapos malaman ang buong katotohanan. Ang isang makapangyarihang tao na tulad ni Shanks ay mas piniling ipaubaya sa karibal niyang si Luffy, ang titulo bilang susunod na magiging hari ng mga pirata. Hindi matanggap ni Kid ang mga sinabi ni Shanks at ipinahayag niya dito ang kagustuhan niyang maging hari ng mga pirata. Kung ipinusta ni Shanks ang kanyang kaliwang braso para kay Luffy ay ginaya naman ito ni Kid ngunit para ito sa kanyang sarili. Dito ay nagdesisyon si Kid na putulin ang kanyang kaliwang braso bilang pusta nito para sa kanyang sarili at patunayan kay Shanks na siya ang susunod na magiging hari ng mga pirata at hindi si Luffy. Sa ngayon, ay hindi pa masyadong ipinapakita ang iniunlad ng kapangyarihan ni Kid tungkol sa magnetismo. Malamang sa magaganap na digmaan sa Onigashima ay dito natin masasaksihan ang totoong potensyal ng kapangyarihan ni Kid mula sa sinumpang prutas. Kung pagbabasihan ang batang litrato ni Kid, ay tila mahilig ito sa mga robot at sa tingin ko, ay maaaring konektado ito sa magiging kapangyarihan ni Kid sa hinaharap.
Ang ikalawa sa mga abilidad ni Kid ay nagagawa niyang kunin ang mga bakal na nasa kanyang paligid upang gumawa ng isang malaking metal na braso. Malamang sa digmaang magaganap ay makakaya na ni Kid ang gumawa ng isang buong malaking robot dahil sa kanyang mas pinalakas na kapangyarihan sa magnetismo. Kahalintulad ito ng karakter sa X-Men na si Magneto kung saan magagawa ni Kid na kontrolin ng kanyang ginawang mga robot gamit ang kanyang magnetismo. Ang konseptong ito ay kapareho sa ginagawa ni Doflamingo upang manipulahin ang mga tao bilang isang puppet na sumusunod sa kanya gamit ang kanyang mga sinulid. Kung mas maraming metal ang nasa paligid ni Kid, ay malamang makakagawa ito ng isang hukbo ng mga robot na kinokontrol ng kanyang magnetismo. Shout out po sa mga nagpapa-shout out at maraming salamat po sa inyong mga suporta.